Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang suspense thriller movie na Even Lambs Have Teeth. Ang pelikula ay nagsisimula sa dalawang magagandang magkaibigan, si Katie na masyadong mahigpit, at si Sloane na malikhain at bukas sa pakikipagtalik, na nag-aabang sa isang paglalakbay sa labas ng bayan. Sila ay nagplano na magtrabaho sa isang farm na tinatawag na E-Field Organic Farm sa loob ng isang buwan, upang makapag-ipon ng pera para sa kanilang pag-shopping sa New York City. Kinabukasan, sila ay sinundo ni Jason, ang tiyuhin ni Katie na isang pulis, at sila ay magpapahinga ng isang gabi sa bahay ni Jason at ng kanyang kasintahan bago sila pumunta sa farm. Habang sila ay nasa ibang lugar, iminungkahi ni Sloane na dapat silang gumawa ng mga peke na pangalan sa panahon ng kanilang pagstay sa bayan. Ang pangalan ni Sloane ay magiging Heather, at ang pangalan ni Katie ay magiging Ripley. Sa kasunod na araw, ibinaba sila ni Jason sa isang estasyon kung saan sila ay sasakay ng pampublikong bus papunta sa farm. Bilang isang mapag-ingat na tiyuhin na pulis, sinabi ni Jason sa kanila na dapat silang gumawa ng isang ligtas na salita kung sakaling sila ay makakaranas ng problema. Ang kasunduan ay kailangan nilang magpadala ng isang code na kataga sa dulo ng bawat text. Sa makatuwid ay inutusan ni Jason si Katie na magpadala sa kanya ng ibang code na salita bawat araw sa alphabetical order. Ang ligtas na salita para sa araw na ito ay apple. Pagkaalis ni Jason, kailangan pang maghintay ng dalawa ng bus na parating. Kaya nagpasya silang maghintay sa isang kafe. Kaagad silang nakahikayat ng interes ng dalawang residente ng bayan, at umupo sa parehong mesa kasama nila. Ipinakilala ng dalawang babae ang kanilang mga sarili gamit ang mga peke na pangalan na kanilang ginawa sa nakaraang gabi, samantalang ipinakilala ng dalawang lalaki ang kanilang mga sarili bilang magkapatid, ang kanilang mga pangalan ay Jed at Lucas. Ang magkapatid ay nag-alok na dalhin sila sa trabaho, at sa kabila ng paunang pag-aatubili ni Katie, binigay niya ang pagpapasya kay Sloane. Sa huli, sumakay ang dalawa sa asol na truck ng magkapatid. Gayunpaman ay may plano ang mga ito. Sinadya ni Jed na mabilis na magmaneho para lumagpas sa farm kung saan dapat magtrabaho si Katie at Sloane. Naguguluhan ang dalawang babae. Sa wakas sila ay dumating sa bahay ng magkapatid na Jed at Lucas, kung saan pinatuloy sila ng kanilang mahirap na ina, na nag-anyaya sa kanila na pumasok at uminom ng tsaa bago sila pumunta sa farm. Habang sila ay papasok, nakatanggap si Katie ng isang text mula sa kanyang tiyuhin na pulis, at sinabihan niya ito na siya ay maayos gamit ang kanilang pinagkasunduan na code salita. Samantala, kumain sila ng ilang pie at uminom ng tsaa, na marahil ay hindi dapat gawin, pero ginawa pa rin nila. Huli na nang malaman na sila ay nabihag, nagiging malabo ang kanilang paningin, at nagtangka silang lumikas nang ma-realize nila na mayroong mali. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng malay at dinala sila ni Jed at Lucas pabalik sa loob. Kinabukasan, nagising si Katie at Sloane na nag-aalala, nakakulong sila sa gitna ng kagubatan. Dumating si Jed at sinabihan sila na sila ay titira na dito, at binigyan sila ng mga pangunahing bagay para sa kanilang pamumuhay tulad ng damit, kama, at inidoro. Sa kasunod na eksena, kung saan sina Katie at Sloane ay nakabihis na. At dumating si Boris, ang boss ni Jed. Kinuha niya ang phone ni Katie upang suriin kung may nakakaalam sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong ito, nadiskubre niya na sina Katie at Sloane ay nagsinungaling tungkol sa kanilang mga pangalan, at sa code na ginamit ni Katie sa text. Sa huli, sina Katie at Sloane ay napilitang sabihin sa kanya na ang salitang apple ay isang ligtas na salita, at ginamit ito ni Boris upang magpadala ng mensahe kay Jason. Nang matapos ang argumento, sina Katie at Sloane ay naghahanda na para sa pagligo gamit ang isang pansamantalang shower. Biglang dumating ang sheriff ng bayan na may baril. Inakala ng dalawang babae na sila ay maliligtas na at tumakbo sa kanya. Ngunit lumalabas na ang sheriff ay isang corrupt na tao na kasangkot sa kanilang negosyo, at siya ay dumating upang galawin ang isang babae. Pagkatapos na makakuha ng kasiyahan ng masamang sheriff, pinuntahan ni Sloane si Katie habang ito ay nanginginig sa takot. Sa kabilang panig ng bayan, nag-aalala si Jason dahil ang pinakabagong text na natanggap niya mula kay Katie ay naglalaman ng safe word na salita na ginamit niya kahapon. Balik sa kakahuyan, tinatanggap ni Jed at Lucas ang isa pang customer na tatawagin natin ngayon na Taong Malibog, pagkatapos ay pinili niya si Sloane at dinala siya sa trailer. Hindi nakakagulat na ang lalaki ay medyo isang psycho,
sinunog niya ang tiyan ni Sloan gamit ang isang sigarilyo. Balik sa tiyuhin na pulis, sa wakas ay tumawag siya kay Sloan at Katie sa lugar na kanilang papasukan, at nalaman na sila ay hindi nagpakita sa trabaho kahapon, natiyak na sila ay nasa problema, kaya nagmadali siya upang sila ay hanapin. Samantala, ang mga araw ni Sloan at Katie ay mas masahol dahil ang sumunod na lumitaw na customer ay mas weird kaysa dati. Nang palapit na ang customer kay Jed at Lucas ay nagmamadali silang tinakpan ang kanilang mga ulo. Ang isang tao na may mask ng baboy ay pinili si Sloan at dinala siya sa trailer. Matapos siyang umalis, ngayon ay si Katie naman ang pumunta kay Sloan na nanginginig. Hindi masigurado kung ano ang ginawa ng lalaki na may mask ng baboy sa kanya, dahil si Sloan ay mukhang mas trauma kaysa sa dati. Sa kasunod na eksena ay dumating si Jason sa tanggapan ng sheriff, at nakaharap niya ang hudas na sheriff na nakita natin kanina. Dito nalaman na ang tiyuhin na ito ay hindi lamang isang pulis, siya ay talagang isang ahente ng FBI, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin at sigurado na ang kanyang pamangkin ay dinukot. Nagpa siya ang tiyuhin na ito na sabihin sa sheriff kung paano niya alam na sila ay nasa problema. Tulad ng hindi gumamit si Katie ng isang bagong code sa kanyang pinakabagong ipinadala na text. Balik sa kakahuyan, maliwanag na ipinagbigay alam ng sheriff sa kanyang mga kasamahan na ang tiyuhin ni Katie ay isang ahente ng FBI, at nagsinungaling sa kanila si Katie tungkol sa kaligtasan ng salita. Hindi nais ng Boris Johnson na masangkot ang FBI sa kanilang negosyo, at sinabi niya kay Jeff na tapusin ang dalawa at itapon ang kanilang mga katawan. Naririnig ni Katie ang pag-uusap nila nang hindi nila namamalayan. Ang sitwasyon na ito ay nagtulak kay Jason na magpas siyang pumunta sa cafe, kung saan huling bumaba sila Katie at Sloan. Tinanong niya ang barrister kung ano ang alam niya. Malinaw na naalala ng barrister kung aling truck ang sinakyan nila Katie at Sloan bago umalis. Sa sumunod na araw, sinabi ni Katie kay Sloan na ang mga gangster ay nagpaplano na tapusin sila. Di nagtagal ay dumating ang manyakol na lalaki, pagkatapos ay iniwan nila ito upang bantayan sila. Kinuha ni Katie ang pagkakataon upang maakit siya, at sa sandaling nakalapit na siya ay kinagat niya ang kanyang lalamunan gamit ang matalas niyang ngipin. Pagkatapos ay tinanggal ng dalawang babae ang kanilang mga posas. Kasunod na dumating ang sheriff sa eksena, marahil ay may intensyon na tapusin sila, ngunit pagkalabas niya sa sasakyan ay sumalisi sila Katie at Sloan upang nakawin ang kanyang sasakyan. Ang dalawang babae ay nag-drive pabalik sa bayan, at pagkatapos ay nagtungo sa isang hardware upang maghanda. Ang tunay na mga kontrabida ay malapit ng mapatalsik. Tinanong nila ang cashier kung kilala niya si Boris na nagmamaneho ng asul na truck, at alam niya nga kung saan siya nakatira. Sa kabilang panig ng bayan, binisita ni Jason ang auto insurance building. Ngayon, patuloy ang kanyang investigasyon, gumawa siya ng istorya tungkol sa isang aksidente na nakabangga sa isang asul na truck, at nagtanong kung sino ang may-ari ng truck. Nang dinala ni Boss Boris ang truck sa bahay ay nasa loob na sina Katie at Sloan, lumapit sila sa kanya at ibinato ang isang tennis ball na puno ng mga pako, na malubhang ikinasugat niya. Ngayon, nabago na ang sitwasyon at nagmamakaawa si Boris para sa kanyang buhay, at handang ipagpalit ang kanyang pera para rito. Sa sandaling iyon, pumarada si Jason sa harap ng bahay ni Boris. Sa loob, nagsimulang magtanong sina Katie at Sloan sa kanya tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakasuot ng maskarang baboy. Nang tumanggi si Boris na ibunyag, kinuha ni Katie at Sloan ang isang pansamantalang spray na kanilang ginawa, at binigyan siya ng isang masahe mula sa likod hanggang sa siya ay matudas. Nang sa wakas ay pumasok si Jason sa bahay, tila wala na sina Katie at Sloan at nakita niya si Boris. Pagkatapos, narinig ni Jason ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas, nagmaneho sina Katie at Sloan palayo. At dinala ni Jason si Boris sa ospital. Sa kasunod na eksena, ipinagbigay alam ng sheriff kay Jason na hindi nakasurvive si Boris. Nag-alala si Jason. Sinubukang tawagan si Katie ngunit pagkatapos ay narinig ang tunog ng telepono mula sa bulsa ng sheriff. Napagtanto niya na bistado na siya, kaya binunot niya ang baril niya at tinutok kay Jason. Napahinto sina Katie at Sloan ng sasakyan sa harap ng isang simbahan, kung saan nalaman nila na ang lalaking may maskarang baboy ay aktwal na ang pari ng bayan. Pumasok si Sloan sa simbahan na nakaharap sa kontrabida. Sa tulong ni Katie, nagtagumpay ang dalawang magkaibigan na pabagsakin ang isang sinungaling na ito. Habang nagpapatakbo sina Katie at Sloan, makikita natin silang masaya at walang pag-aalala,
Ngunit nang huminto sila at lumabas ng sasakyan, lumalabas na ang lalaking may maskarang baboy, ang pari, ay nakakulong sa likuran ng truck. Bilang huling paghahatol, binuhusan nila siya ng gasolina at sinunog bago nagpatakbo palayo. Bagaman tila nagtagumpay ang dalawang babae, nalaman natin na nahuli na si Jason ng sheriff, mas malala pa, tila may bihag na naman ang sheriff na dalawang batang babae. Ngunit sa swerte, dumating sina Katie at Sloane upang iligtas sila, tinali nila ang sheriff at nilaro nila ang Russian roulette. Makikita natin ngayon na ang dalawang babae ay medyo hindi mapakali, ngunit marahil ay hindi sila masisisi dahil sa kanilang dinanas. Nang sa wakas ay sinapak ni Katie ang ulo niya, nagsimulang humingi ng tawad ang sheriff, ngunit walang pag-aalinlangan, pinatay siya ng mga babae. Pagkatapos, pinakawalan ni na Katie at Sloane ang mga babae at sinabihan silang palayain si Jason. Sinubukan ni Jason na magtanong tungkol sa sitwasyon sa kabilang kwarto, ngunit bilang pagpapakita ng pasasalamat, hindi sila sumagot. Kasunod na pumunta sina Katie at Sloane sa bahay ng ina ni Jed at Lucas, at nagpasya sila na gantihan siya tulad ng ginawa sa kanila ilang araw na ang nakakalipas. Binigyan nila siya ng tali at dinala siya sa bodega kung saan nakatali si Jed, habang pinapanood ng ina, pinatay nila si Jed, at sumigaw siya sa sakit. Sunod na dinala nila siya kay Lucas na nakatali rin sa isang silya, ngunit hindi nila siya pinatay kundi tinanggal ang kanyang mga kamay, binigyan siya ng isang baseball bat at binalaan na tapusin ang babae. Nang ipahayag ni Lucas ang kanyang pag-aalinlangan, pinatay siya sa iisang lugar, pagkatapos ay dinilat ng dalawang babae ang kanyang mga mata, at gawing tila ginawa niya ito sa sarili. Nahayag na plano nilang isisi lahat ng kanilang ginawa sa kanya. Ang desperadong ina ay handang magbigay sa kanila ng pera kapalit ng pagpapatawad sa kanyang buhay. Ngunit si Katie hindi lamang tumanggi ngunit kinuha ang isang lawnmower at tinapos siya. Sa sumunod na eksena, nagparada si Jason ng kotse sa bahay ni Katie upang kunin siya at si Sloane, tila may ilang oras lang ang lumipas, sina Katie at Sloane ay lumabas ng kotse sa airport na masaya at patungo sa New York City. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.